Sa paghahayag ng katotohanan, hindi may iwasang ibunyag ang kamalian. Mga kaibigan, muli pong sumasa inyo ang programang ito ng Iglesia ni Cristo, ang Pagbubunyag. Nawa po ay samahan nyo kaming muli sa kabuuan ng gagawin naming pagtalakay. Ang Biblia po o ang banal na kasulatan ay naglalaman ng maraming mga propesiya o hula. Isa po sa mga ito ay ang tungkol sa apostasy o pagtalikod sa pananampalataya ng unang Iglesia ni Cristo noong unang siglo. Ibinabala na po ng Panginoon Kristo at maging ng kanyang mga apostol ang tungkol sa mga magtatalikod sa pananampalataya sa mga unang Kristiyano at ang katuparan ng naganap na pagtalikod sa pananampalataya ng mga kaanib sa unang iglesia ay ang Iglesia Katolika Romana, ang iglesyang kinagisnan po ng nakararami. Mga kaibigan, mayroon nga po bang ibinabala ang mga apostol na magliligaw o magtatalikod sa unang iglesia ni Kristo? Pakinggan natin ang nakatala dito po sa aklat ng mga gawa ng mga apostol. Sa gawa 20:30, ganito ang ating mababasa. Mula na rin sa inyo'y lilitaw ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mapasunod ang mga alagad at sa gayoy mailigaw sila. Mga kaibigan, napakalino po nang narinig natin na ibinabala ni Apostol Pablo na magmumula sa mga kausap niya noon ang magliligaw o ang magtatalikod sa iglesia. Sino po bang mga ito ayon kay Apostol Pablo? Silaan niya ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan, hindi po ng katotohanan, magsasalita ng kasinungalingan upang mailigaw o maitalikod ang mga alagad. Bukod po kay Apostol Pablo, mga kaibigan, sino pa po ang nagbabala ukol sa mga tagapangaral na magtuturo ng kasinungalingan, magtatalikod sa unang iglesia? Pakinggan natin ang pahayag naman ni Apostol Pedro, dito po sa kanyang ikalawang sulat, ikalawang Pedro 2:1. Noong una, lumitaw sa Israel ang mga bulaang propeta. Sa inyo naman, may lilitaw na mga bulaang guro. Gagamitan nila ng katusuhan ang pagtuturo ng mga aral na makasisira sa inyong pananampalataya. Itatakwil nila ang Panginoong nagligtas sa kanila, kaya't biglang darating sa kanila ang kapahamakan. Mga kaibigan, ito naman ay pahayag ni Apostol Pedro. Ibinabala niya noon na sa loob din ng unang iglesia, lilitaw ang mga bulaang guro na magtuturoan niya ng mga aral na makasisira sa pananampalataya ng mga alagad. Ano po ang tawag ng ating Panginoon Kristo sa mga taong magliligaw o magtatalikod sa kanyang mga alagad? Pakinggan natin ang pahayag mismo ng ating Panginoon Kristo dito po sa Mateo 24:11. At magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. Mga kaibigan, narinig po natin, mga bulaang propeta ang tawag ng Panginoon Kristo sa mga magliligaw o magtatalikod sa kanyang mga alagad. Silaan niya ang magtuturo ng mga aral na kasinungalingan na ikatatalikod ng unang iglesia sa tunay na pananampalataya. Paano pa po makikilala ang mga bulaang propeta bukod sa magtuturo sila ng aral ng kasinungalingan? Aral na kalaban ng katotohanan o ng mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Pakinggan natin dito pa rin sa Mateo. Ang babasahin natin ay nakatala sa 7:15. Dinggin natin ang pahayag na ito ng ating Panginoon Kristo. Mangag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa, datapwat sa loob ay mga lobong maninila. Dito naman po ay pinakikita kung anong ipagkakakilanlan sa mga bulaang propeta. Sila ang wika ay nakadamit tupa. Alamin muna natin, sino po ba yung tupa na ang kanyang pananamit ay tutularan nitong mga bulaang propeta? Sa Juan, sa 1:29, ganito ang ating mababasa. Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos
na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ang tinutukoy po ng binasa natin na kordero o tupa ay ang ating Panginoong Kristo. Kaya ang tanong natin kanina, sino ho yung tupa na tutularan ang kanyang pananamit ng mga bulang propeta? Tutularan po nila ang pananamit ng ating Panginoong Kristo. Sila pong ibinabala ng ating Panginoong Kristo na magtatalikod sa pananampalataya sa kanyang mga alagad. Tanong, mga kaibigan, may lumitaw nga bang mga tagapangaral, mga tagapanguna ng relihiyon na tumulad sa pananamit ng ating Panginoong Kristo, nagdamit tupa? Para hindi po tayo maparatangang nangaatake o kaya ay nagpaparatang, babasahin namin sa inyong aklat ng Iglesia Katolika, siyang inyong pakinggan ng Aral na Katoliko sa pahina 195. Ganito binabanggit dito, ang paring gayak sa pagmimisa ay nakakatulad ni Hesukristo noong umakyat sa bundok ng Kalbaryo. Mga kaibigan, pinatutunayan po ng aklat Katoliko na ito. Ang mga paring Katoliko ang tumulad sa pananamit ng ating Panginoon Kristo. Kaya dito po ay kitang-kita natin ang katuparan ng mga bulang propeta na ibinabala ng ating Panginoon Kristo at maging ng mga apostol. Sila na mga bulang propeta ang magliligaw o magtatalikod sa mga unang alagad o sa unang Iglesia ni Kristo. Sila po ang mga paring Katoliko. Ano po pong lalong nagpapatunay, mga kaibigan? Ayon po sa mga apostol, ano po kaya ang gagawin ng mga bulaang propeta bukod pa po sa pagtulad sa pananamit ng ating Panginoon Kristo? Ano pa ang kanilang napakalaking kasalanan? Pakinggan ninyo sa 2 Tesalonica 2:3 hanggang 4, ganito ang ating mababasa. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating maliban ang dumating mula ang pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan, na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba. Ano pat siya'y nauupo sa templo ng Diyos, na siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos. Dito po, mga kapatid, ay may ibinabala si Apostol Pablo na magaganapaan niya na pagtaliwakas, katumbas na pagtalikod sa pananampalataya ng mga unang alagad. Ay sino po ang magsasagawa ng pagtalikod na yan? Gaya nga ng binanggit ni Apostol Pablo sa talatang binasa natin, may binabanggit siya ron na taong makasalanan, anak ng kapahamakan. Bakit ang sabi taong makasalanan, anak ng kapahamakan? Anong pangunahing kasalanan nito? Ang sabi, sumasalangsang laban sa Diyos. Lalabag siya sa utos ng Panginoon Diyos at yung kanyang kasalanan ay pagmamataas. Gaano kataas? Isipin ninyo, ang sabi ng Apostol Pablo, itatanyag ang wika nila, ang kanilang sarili, tulad sa Panginoon Diyos. Mga kaibigan, may aral po ba na kapag sinalangsang o nilabag ng tao, ang katumbas ay nakikitulad siya o nakikipantay siya sa ating Panginoon Diyos? Biblia muling babasahin natin sa Mateo 23, ang talata ay 9. Ganito ang ating mababasa. At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, sa makatidbagay siya na nasa langit. Mga kaibigan, sa talatang ito ay mahigpit na ipinagbabawal ng ating Panginoon Kristo na tawaging ama tulad ng pagkaama ng Diyos sa langit ang sino mang tao dito sa lupa. Ano ho dahilan? Ano ba nalakatwiran? Bakit ipinagbawal yon? Ano po bang uring ama ang Diyos na nasa langit, mga kaibigan? Batay po sa Biblia. Sa Hebreo 12:9, ganito ang ating mababasa na pagtuturo ng mga apostol. Unawain po natin. Tangi sa riyan, pinarurusahan tayo ng ating mga ama sa laman at dahil dito'y iginagalang natin sila. Hindi ba lalong nararapat na tayo'y pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu upang mabuhay tayo? Mga kaibigan, ang ating Panginoon Diyos, ang Ama, ay ating Ama sa Espiritu. Kaya ang sino mang taong magpapatawag na ama sa Espiritu,
makagagawa siya ng isang napakalaking kasalanan, pagsalangsang at pagmamataas laban sa Panginoon Diyos. Meron nga po bang gumawa niyan, mga kaibigan? Meron nga po bang lumitaw ng mga tagapangaral ng relihiyon na nagpatawag o napatawag na Ama sa Espiritu? Mga kaibigan, ang sagot po ay sa aming pagbabalik. Diyan lang po kayo. Mga kaibigan, kayo po ay patuloy na sumusubaybay dito po sa programa ng Iglesia ni Cristo, ang Pagbubunyag. Ang tinatalakay po natin ngayon ay ang tungkol sa ibinabala po ng hula o ng propesiya ng Biblia tungkol po sa magtatalikod sa unang iglesia. At gaya nga po ng binasa nating pahayag ng mga apostol na may lilitaw ng mga bulaang propeta. Tinawag ng Panginoon Kristo sila na mga bulaang propeta, mga hindi tunay na tagapangaral, sapagkat sila nga ang magliligaw o magtatalikod sa kanyang mga alagad. Sila po ang magtuturo ng mga aral na kasinungalingan na ikatatalikod ng unang iglesia sa tunay na pananampalataya. At batay po sa ginawa nating pagtalakay sa unang bahagi ay ipinakita sa atin ng mga apostol ang ilan po sa mga ikakikilala sa mga bulaang propeta o mga tagapagturo na magtuturo po ng kasinungalingan. Gaya po ng binanggit na ang mga bulaang propeta ay nakadamit tupa. Binasa natin sa aklat ng Iglesia Katolika, natupad yon sa mga paring Katoliko. Hindi lang po yun. May binanggit pa si Apostol Pablo na taong makasalanan, anak ng kapahamakan, sapagkat meron silang sasalangsangin o lalabagin na utos ng Panginoon Diyos. Sa paglabag nila sa utos ng Diyos ay nahulog sila sa pagmamataas na anupat itinatanyag ang kanilang sarili bilang Diyos. At hindi lang yon, mga kaibigan, may binanggit pa si Apostol Pablo na taong makasalanan, anak ng kapahamakan, na yun po ay tuwirang pagsalungat o pagsalangsang sa mga aral ng Diyos. Sapagkat binanggit po ng ating Panginoon Kristo na hindi dapat tawagin ang sino mang tao sa lupa na inyong ama. Ang tinutukoy ang ating Ama sa Espiritu. Sapagkat ang sino mang magpapatawag ng Ama sa Espiritu ay nahuhulog sa isang napakalaking pagsalangsang at pagmamataas laban sa ating Panginoon Diyos. Ang katumbas doon ay pagtatanyag ng kanilang sarili na tulad sa Diyos. Ang ating naiwang katanungan kanina, mga kaibigan, meron nga bang gumawa nun? Meron nga po bang lumitaw na mga tagapangaral na napatawag na Ama sa Espiritu? Babasahin na po natin ang aklat ng Iglesia Katolika. Sa aklat na pinamagatang ang pananampalataya ng ating mga ninuno, The Faith of Our Fathers. Ang sumulat po nito ay si James Cardinal Gibbons. Ito po'y tinagalog ni Rufino Alejandro. Babasahin natin sa pahina 143. Ganito ang ating mababasa. Ang mga papa ay di lamang matatapat na ama sa Espiritu, kundi matitigas at matatapang na tagapamahalang sibil. Mga kaibigan, nasagot yung ating tanong. May nagpatawag nga ba o napatawag na ama sa Espiritu? Meron po. Gaya ng binasa natin, ang mga papa o kinikilalang papa sa Iglesia Katolika. Sa mga katwid, mga kaibigan, natupad sa mga kinikilalang papa ng Iglesia Katolika, maging sa kanilang mga pare, ang mga palatandaan ng binabanggit ng hula o propesiya ng Biblia tungkol sa magtatalikod sa unang Iglesia ni Cristo. Sila anya ang nagturo ng mga maling aral. Ang Iglesia Katolika Romana, ang kanilang mga papa at mga pare, ang tumulad sa pananamit ng ating Panginoong Kristo at napatawag na Ama sa Espiritu. Sino pa po ang ibinabala ng mga apostol na magiging kasangkapan sa ikatatalikod ng unang Iglesia ni Cristo? Sa Gawa 20:29, ganito ang binabanggit ng mga apostol. Dinggin natin ang pahayag ng Biblia. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad na sisilain ang kawan. Dito po ay may binabanggit ang mga apostol na mababangis na asong gubat na walang patawad na sisila sa kawan o iglesia. At ang banggit ng mga apostol ay pagkaalis nila, ang katumbas ay pagkamatay ng mga apostol. Kaya sino po ba ang tinutukoy dito na mababangis na asong gubat?
nasisila at hindi magpapatawad sa kawan. Dito po sa Ezekiel 22:27 ay ganito ang ating mababasa. Dinggin po natin. Ang mga pinuno nila'y parang hayok na asong gubat kung lumapa ng kanilang biktima. Sila'y walang awang pumapatay upang yumaman. Mga kaibigan, napansin po ninyo, tinawag ng Biblia na mga asong gubat ang masasamang pinuno, mga pinuno ang wika na walang sawang pumapatay. Tanong, sino pa po ang tinatawag din ng Biblia na asong gubat? Balikan natin ang nakatala dito po sa Mateo, sa 7:15. Ganito ang ating mababasa. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta, nagsisilapit sila sa inyo na animoy tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Mga kaibigan, tinawag din ng ating Panginoon Kristo na mababangis na asong gubat ang mga bulaang propeta, mga bulaang tagapangaral, mga hindi tunay na tagapangaral. Sila po ang nagligaw o nagtalikod sa mga alagad ng ating Panginoon Kristo. Kaya katulad din ng mga masasamang pinuno, pumapatay rin ang mga bulaang propetang ibinabala ng ating Panginoon Kristo. Kaya sa ating pagtalakay ngayon mga kaibigan, laliman natin ang ating pag-aaral. Pinatutunayan po ba ng kasaysayan ang ginawang pagpapapatay ng mga emperador at ng mga papa ng Iglesia Katolika? Mabuti po, panoorin at pakinggan po natin ito. Sa Hales Bible Handbook, sa pages 761 to 762, ay ganito ang mababasa. Domitian, 95 AD. Sinimulan ni Domitian ang isang pag-uusig laban sa mga Kristiyano. Yaon ay maikli, ngunit lubhang malupit. Trajano, AD 98 to 117. Ang Kristyanismo ay itinuring na isang illegal na relihiyon. Ang mga Kristiyano ay hindi pinaghahanap, ngunit kapag naparatangan ay pinarurusahan. Marcus Aurelius, 161 to 180. Pinasigla niya ang pag-uusig sa mga Kristiyano. Ito ay malupit at mabangis, ang pinakamabagsik mula sa panahon ni Nero. Libo-libo ang pinugutan ng ulo o kaya'y inihagis sa mababangis na hayop. Septimus Severus, 193 to 211. Ang pag-uusig na ito ay lubhang napakalupit. Decius, 249 to 251. Buong tatag na nakatalagang lipulin ang Kristyanismo. Valerian, 253 to 260. Higit na mabangis kaysa kay Decius. Nilayon niya ang lubos na pagkawasak ng Kristyanismo. Maraming mga lider ang pinatay. Diocletian, 284 to 305. Ang huling pag-uusig ng imperyo at siyang pinakamalupit. Ang mga Kristiyano ay pinaghahanap sa mga yungib at kagubatan. Sila'y sinunog, itinapon sa mga mababangis na hayop, pinagpapatay sa pamamagitan ng lahat ng uri ng pagpapahirap na maaaring likhain ng kalupitan. Sa page 770, Leo I, AD 440 to 461, ipinahayag niya ang kanyang sarili na Panginoon ng buong iglesia, nagtaguyod ng eksklusibong pangkalahatang kapapahan. Sinabi na ang pagtutol sa kanyang kapangyarihan ay isang tiyak na daan patungo sa impyerno. Itinaguyod ang parusang kamatayan sa erehiya. At sa page 776 to 777 ay ganito ang mababasa. Inocencio III, 1198 to 1216. Pinakamakapangyarihan sa lahat ng mga papa. Iniutos ang paglipol o pagpapapatay sa lahat ng mga erehe. Itinatag ang Inkisisyon. Ang Inkisisyon, tinatawag na banal na tanggapan, ay itinatag ni Papa Inocencio III at pinerpekto sa ilalim ng ikalawang sumunod na papa na si Gregorio IX. Ito ang hukuman ng Iglesia sa pagtunton at pagpaparusa sa mga erehe. Sa ilalim nito, ang bawat isa ay inuutusang mag-ulat laban sa mga erehe. Ang sino mang mapaghinalaan ay nahaharap sa pagpapahirap nang hindi niya nalalaman ang pangalan ng nagparatang sa kanya. Ang mga paglilitis ay lihim.
Mga kaibigan, nasubaybayan naman po ninyo, narinig po ninyo, napanood, pinatutunayan po ng kasaysayan ang maraming tagasunod ng Panginoon Kristo na ipinapatay ng mga Roman emperors na sina Domitian, Trajan, at Marcos Aurelius. At maging ang mga papa ng Iglesia Katolika Romana, medyo mabigat, pero nagpapatotoo na sila po ay nagpapatay. Mga kaibigan, aminado po ba ang Iglesia Katolika sa sinasabing ito ng kasaysayan tungkol sa inkisisyon at sa pagpatay nila sa mga tinatawag nilang erehe? Ang babasahin namin sa inyong aklat ay pinamagatang The Truth About the Inquisition. Kung isasalin po sa Pilipino, ang katotohanan tungkol sa inkisisyon. Sa pahina 49 ay ganito ang binabanggit sa aklat na ito. Ang unang batas ng kasaysayan, pahayag ni Papa Leo XIII, tulad ng aming binanggit ng nakaraan, ay upang magpahayag ng walang kasinungalingan at upang huwag magkaroon ng takot sa pagsasabi ng katotohanan. Bilang pagsang-ayon sa matalinong simulaing yan, tahasan naming kinikilala ang pananagutan ng mga papa sa paggamit ng pagpapahirap at sa pagsunog sa libu-libong mga erehe sa tulos. Ang pagpapahintulot nila sa ganyang malupit at makahayop na mga pamamaraan ay hindi maitatatuwang isa sa pinakamaiitim na batik sa talaan ng banal na tanggapan, kahit tapatang aminin na siya namang nararapat na ang kanilang mga layunin ay mabuti at ang kanilang pagsusumakit ay para sa kapakanan ng kaluluwa ng biktima. Hayaang manatiling pinaninindiganan na ang malupit at di makataong pamamaraan na ginamit ay hindi mapasusubalian. Mga kaibigan, dito po ay inaamin mismo ng mga otoridad Katoliko na ang kanilang mga papa ng Iglesia Katolika, ay tahasang nananagot sa paggamit ng pagpapahirap o torture, pati na ang wika sa pagsunog sa libu-libong tinatawag nilang mga erehe sa tulos. At aminado rin ang paring si Ginoong O'Brien na hindi anya mapasusubalian, hindi anya maitatatwa ang malupit at di makataong pamamaraang ginamit ng Iglesia Katolika upang sugpuin ang tinatawag nilang erehiya o pagsalungat sa mga aral ng Iglesia Katolika. Tanong mga kaibigan, paano kaya naisagawa ng mga papa ng Iglesia Katolika ang ganyang pagpatay sa tinatawag nilang mga erehe? Diyan pa rin sa aklat na binasa natin, dito naman sa pahina 47, ganito naman ang nakasulat. Pananagutan ng Iglesia. Ang Iglesia Katolika ay hindi makaiiwas sa pananagutan ukol sa paggamit ng pagpapahirap ni sa pagsunog ng mga biktima sa tulos. Ang Iglesia Katolika sa katauhan ng kanyang mga puntipise, Papa, ang nananagot sa paggamit ng pagpapahirap. Ang malupit na gawain ito ay pinasimula ni Inocencio IV noong 1252. Pinagsisikapan ng puntipise na ipagtanggol ang paggamit ng pagpapahirap sa pamamagitan ng pagtuturing sa mga erehe bilang mga magnanakaw at mamamatay tao. Paghahalin tulad lamang ang kanyang tanging batayan. Ang batas na ito ni Inocencio IV ay muling pinairal at pinagtibay ni Alejandro IV noong ika-30 ng Nobyembre 1259 at ni Clemente IV noong ika-3 ng Nobyembre 1265. Ni hindi makaiiwas ang Iglesia Katolika sa pananagutan ukol sa pagpapasunog ng mga erehe sa tulos hanggang sa mamatay. Ang pagkukunwari lamang na ibigay ang biktima sa kapangyarihang sekular ay hindi makapaglilingid sa katotohanang ang mga papa ay paulit-ulit na nagpilit sa ilalim ng pagbabantang pagtitiwalag at pagbabawal sa mga pinuno na igawad ang parusang kamatayan sa mga erehe. Mga kaibigan, sana po napansin po ninyo, nagawa ng Iglesia Katolika Romana na ipapatay ang mga tinatawag nilang erehe sa pamagitan anya ng pagbabanta ng Papa ng Iglesia Katolika sa mga pinuno ng pamahalaan noon na sila'y ipatitiwalag o kaya ay isa sa ilalim sa pagbabawal o interdict. Kung hindi ipatutupad ng mga ito
ang parusang kamatayan sa tinatawag nilang mga erehe o sa mga taong sumasalungat sa aral o doktrina ng simbahang Katoliko. Mga kaibigan, sa ginawa po nating pagtalakay na ito, ang lahat po ng palatandaang pagkakakilanlan sa mga nagtalikod sa iglesyang itinayo ng Panginoon Jesucristo noong unang siglo ay nakita nating natupad na lahat sa Iglesia Katolika Romana. Ano po dapat nating maunawaan dito? Hindi po maikakaila. Hindi po maikakaila na ang kanilang iglesia, ang Iglesia Katolika, ang naging bunga ng pagtalikod sa pananampalataya sa iglesyang itinayo ng Panginoon Jesucristo. Ito po dahilan, mga kaibigan. Kaya ang Iglesia ni Cristo, sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan ng kapatid na Eduardo V. Manalo, inihahayag ang katotohanan ng itinuturo ng Biblia. Ano po ang aming banal na layunin? Anong malinis na hangarin ng Iglesia ni Cristo upang mabigyan ng pagkakataon ng mga tao na nahulog sa pagkadaya ng mga maling aral at ng mga bulaang tagapagturo para magawa po nila ang marapat at tamang paraan ng panunumbalik sa Panginoon Diyos sa ikapagtatamo ng kaligtasan pagdating ng dakilang araw. Mga kaibigan, gaya po ng madalas po niyong marinig sa programang ito, nasa ating pagpili po ang magiging kapalaran ng ating kaluluwa pagdating ng araw ng paghuhukom. Piliin natin na yakapin, tanggapin at sampalatayanan ang mga aral na itinuturo po ng Biblia alang-alang po sa ating ikaliligtas. Hanggang sa muli.